Okay, good day everyone. Okay, B383 Pro, Q5 Pro. Uh, how to access or install the memory card. So, okay. So, yan. Paliwanag ko lang kasi na-insert ko na kanina. So, ito si memory card. Ang memory card natin is Cone, Class 10, 32 gig. Any memory card naman po compatible. Basta make sure po si memory card is original. Okay? Kasi marami pong mga SD card na mga fake. So, beware po tayo doon. Hindi po siya gagana sa camera natin. Okay? So, dapat si memory card is original. At least class 10. Yan. So, ito. Si memory card natin. Insert natin dito. Ito yung memory card slot ni Q5 Pro. Or ni Q6. Yan. So, insert lang natin. Yan. Okay? So, pag na-insert na natin, pupunta tayo kay application B380 Pro. So yan, may mga ads lang siya. Wait lang natin i-close. So ito yan. So okay. Na-access na natin si camera. And then click natin si settings. Proceed tayo kay recording settings. Yan. Kung makikita nyo, na-detect na niya si memory card. If ever hindi niya ma-detect, just reinsert lang. Ganun lang naman. Pag hindi niya na-detect. Okay? So makikita nyo dito, meron tayong tinatawag na continuous, event, record audio, video quality. Okay? Paliwanag ko lang. Si record audio, kayo po, kung gusto nyo po, pati yung recording, mare-record na yung voice, i-turn on nyo to. Okay? And then, si event recording naman, ito po, paliwanag ko lang. Si event recording, kapag meron lang siyang nakitang movement, doon lang siya mag-record. Okay? So, kung wala siyang movement na ma-detect, hindi siya magre-record. Okay? So, ano ba yung ginagandahan nun? So, kung ginagandahan nun, malilesen yung memory card, yung memory storage natin. Kasi kung kailan lang siya merong ma-detect na movement, doon lang siya magre-record. So, minsan ang problem ng laman nito, minsan meron siyang time na hindi siya nagre-record. So, minsan lang naman yun. So, kaya ang advice ko, continuous recording lang. Yan, continuous recording meaning, continuous siya. Kahit walang movement, nire-record niya pa rin. So, kapag naka-continuous tayo, up na natin tong event. Ganun siya. Okay? And then, ito naman video quality, pinaka-suggest ko talaga dito, HD, para malinaw ang kuha. Okay? Naka-HD lang tayo. Okay? So, yun. Back na lang natin, automatic mag-save na yan. So, paano ba yung playback? Okay, paano natin ma-playback yung mga recording? Dito sa upper right corner, meron di tayo makikita ang playback dito. Ayan, click natin yan. Okay? Pag click natin yung playback, meron tayong cloud recording and micro SD card. So, syempre, click natin si micro SD card. Ayan. So, ito, makikita nyo. Ayan, maririnig nyo rin. Pati yung voice ko na-record. Record audio, video quality. Okay? Paliwanag ko lang. Yan. So, record audio, kayo po, kung gusto nyo po, pati yung record. Yan, kung makikita nyo, pati yung voice ko is na-record. So, paano namin sir i-save yan? So, ito, click nyo lang si download. So, example, ito. Ang gusto nyong i-download is 1017. So, i-pinpoint nyo lang siya dito. Yan, makikita nyo naman dito kung anong oras yan. So, click. And then, pag nandyan na, click nyo lang si download. Yan. Makikita nyo, downloading video. Ang ina-download niya, 1016 to 1018. Okay, kasi hanggang 1018 lang yung na-record natin kanina. Pero usually, every 10 minutes yan. Okay? For example, pininpoint nyo 1020 hanggang 1020 pero naka-record na kayo hanggang 11. So, 1020 hanggang 1030 ang ida-download ni application. Okay? So, every 10 minutes siya.
Ayun po yung pinaka-default niya. So, okay yan. Hintayin na lang natin. Mag-download siya. Downloading yan. So, sir, saan ba siya masisave? Okay, masisave po siya sa sa gallery natin. Yan, tingnan natin pagkatapos. Yun. So, okay na siya. Nakita niya may lumabas kanina, save to gallery. So, punta tayo ngayon sa gallery natin. Yan. Ito, ayan. Ito yung ito yung na-download natin na recording dito sa ating CCTV. Okay? So, yun lang naman po ang step by step paano mag-playback dito sa ating CCTV camera. Okay? So, yun po. Ayun lang naman po ang ating step by step procedure. Okay?